Lumabas ito sa newsfeed ko at natakam ako kaya ginawa ko. Hindi mo na kailangang lumabas para bumili pa dahil sa bahay lang ay kayang-kaya mo nang gawin. Want to sawa ka pa dahil sobrang sarap talaga. Una nagsaing ako ng 4 cups na Japanese rice. And then antayin lang natin siya na maluto. Bago naman itong aking tuna is yung natural na tuna lang, yung flakes in oil lang siya. And then, salain natin, tanggalin natin yung kanyang mantika. 3 piraso lang ang aking tuna mga kaimbento. Pero yung malaking lata na yan. And then ito namang ating crab stick. 15 pieces lang mga kaimbento. Saktong-sakto na yan. Napakarami na yung 15 piraso. And then hinati ko lang siya sa gitna. Tsaka ko siya hiniwa-hiwalay ng ganyan. Madali lang siyang ihiwa-hiwalay pag hindi siya frozen. Talaga namang kusa siyang katamo, isang kamay lang ang gamit ko, kusa na siyang nadudurog at naghihiwa-hiwalay. And din ito namang ating tuna is pipigaan natin para mawala yung sabaw, dudurugin na rin natin. At ito namang aking manggang hinog, bigay lang yan ng aking matalik na kaibigan o diva. Galing pa yan ng Pinas mga kaimbento. And then una itong ating tuna ilagay natin sa isang bowl. And then isama na rin natin itong ating crab stick at nilagyan ko rin siya ng cream cheese mga kaimbento. Bali yung cream cheese natin is 3 tablespoon lang and then yung ating mayonnaise dapat Japanese mayo ang ilalagay ko, wala akong Japanese mayo kaya naman kung anong mayonnaise na lang yan, pero masarap din yung nilagay kong mayonnaise. 1 cup na mayonnaise mga kaimbento and then pinch lang ng ating ground black pepper and then nilagyan ko rin siya ng salt. Yung asin naman is depende na sa inyong panlasa. And then, nilagyan ko rin siya ng Eden cheese kasi nakabili ako ng Eden cheese dito. Tansya-tansya lang tong mga ginawa ko mga kaimbento. Nasa sa inyo na kung ano yung mga idadagdag nyo pa. And then, nilagyan ko rin siya ng sesame oil. 3 tablespoon ng sesame oil. Makakapagpalasa rin yun mga kaimbento. Super yummy pag nilagyan nyo talaga ng sesame oil. And then, ito namang ating vinegar is 3 tablespoon and nilagyan ko siya ng 1 tablespoon ng asukal at ng konting asin. Ito na yung ating sinaing na Japanese rice. Ilalagay natin dyan yung ating suka na tinimplahan natin ng asukal at ng asin. Ayan, ilalagay natin yan. Tansyahin nyo muna mga kaimbento. Huwag nyo munang ilalagay lahat. Konti-konti lang ang inyong ilalagay. Pero sa akin, sumakto yung tinimpla kong suka dito sa ating 4 cups na bigas na niluto natin. And then, nilagyan ko rin siya ng Italian seasoning. Kung wala naman kayong Italian seasoning, is skip nyo na lang yun mga kaimbento. And then yan, nilagyan ko na siya sa isang lagayan. Kailangan pisatin natin yan, isiksik natin para pag kuha natin mamaya, pagkakainin na is firm talaga siya mga kaimbento. Hindi siya madudurog. And then iyan yung ating crab stick na nilagyan natin ng mayo. Ipatong natin sa ibabaw nitong ating mga rice. Nakalimang tab ako dito mga kaimbento. Hindi ko kasi masyadong dinamihan yung rice. Nasa sa inyo naman, pwede nyo namang dagdagan. Kasi gusto ko mas marami yung crab stick at tuna kaysa dun sa rice. And then yan, nilagyan din natin ng seaweed sa ibabaw. And then yung ating mangga, mas maraming mangga, mas masarap mga kaimbento. Ako kasi pinagkasya ko lang tong 1 pirasong mangga dito sa ating 5 pirasong bake sushi. Hindi pa siya nabe-bake. Sushi pa lang. O, diva. Pinagkasya ko lang yung 1 piraso kasi nga naman yan lang ang aking mangga. And then, pag naglagay na yung mangga, pag nailagay na yung mangga, tsaka natin spread na naman dito sa ibabaw yung ating mayonnaise. And then, eto na mga cheese na ilalagay sa ibabaw is optional lang. Kung gusto nyong lagyan, lagyan nyo. Kung pwede rin namang hindi. Sa akin kasi nilagyan ko pa siya. Inubos ko yung keso. And then yan, pinreheat ko na yung ating oven ng 180 degrees Celsius. And then, binake ko siya ng 12 minutes. At pagkatapos ng 12 minuto, ayan na siya. O, diva, ang ganda ng pagkaluto. Pero yung Eden cheese, hindi siya masyadong natunaw.
umunaw, hindi siya nag-melt. Pero okay lang kasi masarap siya, lasang-lasa mo yung keso. And then syempre ito ang gusto ko, yung tikiman time, o diba? Ilalagay natin siya, ibabalot natin siya sa seaweed, tsaka natin siya kakainin. Ang sarap mga kaimbento, kaya naman gumawa na kayo. Please follow, like, and share.